Hi guys! Welcome back to my channel and ito na yung part 2 ng ating Euro Tour sa Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Germany. And again, kung saan tayo bumaba nung dumating tayo sa Riga, dun din yung sakay niya papuntang Lithuania. And again, yung bus na sinakyan ko ay Ecolines. And ito, kakaiba naman siya kasi yung bus niya ay merong TV tapos double deck din siya. And same nung papunta ko ng Riga, very convenient din talaga yung mga bus dito sa Europe. Tapos dito, ang ginawa ko lang kumain lang ako ng kumain, uminom lang ako ng kape. Tapos yung travel papuntang Lithuania, mabilis lang naman actually. Parang nasa 2 to 3 hours lang ata. Nakalimutan ko. Parang ganun lang. 2 to 3 hours or 4 hours. Parang ganun lang siya. Tapos, yung capital naman nitong Lithuania ay Vilnius. So, dun lang ako sa capital. 4 hours lang ako dun. Tapos, ikot-ikot lang ako. Wala akong ginawa masyado. Kasi yung friend ko na dapat i-meet, hindi available. So, ikot-ikot lang ako. Kumain lang din ako. Tapos, pagdating ko dyan, sumakay na ulit ako papuntang Poland para mabilis lang. Tapos dito, actually, yung Lithuania, para mas malaki yung population niya compare sa Latvia at sa Estonia. Parang yung Lithuania nasa 2.8 million population nila. Tapos yung Latvia nasa 1.7 nata and then 1.3 lang yung Estonia. So, malaking country sila in terms of land area. Pero, in terms of population, medyo maonte. So, yan lang din. Ang joke nga, di ba? So, yung mga taga Finland pumupunta sa Estonia para bumili ng alak. Yung mga taga Estonia pumupunta ng Latvia para sa bumili ng alak. Yung mga taga Latvia naman pumupunta sa Lithuania para bumili ng alak. Ganun yung joke. Kasi, lumilipat sila para mas makamura pag bili. So, ayun, yung mga ginagawa. Tapos, maganda rin siya. Yung Lithuania, actually, marami din siya magandang architectural design. Pero so far, yung pinagusto ko talaga yung Riga. Mas nakagandahan ako. Pero dahil siguro, sobrang yung kanilang old town, solid. Yun. Tapos, after nyan, nung kinagabihan na, pumunta na ako ng Poland, Warsaw. Warsaw naman yung capital niya. Warsaw yung capital ng Poland. Tapos dito, meron silang border checker. So, pagdating mo dun sa border between Lithuania, papunta ng Poland, merong mag-check na police. So, may mga ID, ganun. Tapos, binayaran ko lang dyan ay nasa 10 euros yung bus ko papuntang Poland. And then, ikot-ikot lang din ako. Tapos, kinaumagahan, pumunta na ako ng Germany. Yon. Pumunta na ako ng Berlin. Tapos, to Germany naman, nasa, lang siya, 20 euros lang yung binayaran ko. So, sobrang tipid ko kasi hindi ako nag-check-in ng hotel sa Lithuania. Hindi rin ako nag-check-in ng hotel sa Warsaw. Kasi, parang, nag-ikot-ikot lang ako dun sa city, sa area. Tapos, tuwing kinabukasan, doon na ako bumabiyahe. Tapos, sa bus na ako umiidlip para makamura. Siyempre, poor traveler nga tayo. Tsaka ako naman, masaya na ako nakikita yung mga surroundings. Tapos ito na, dumating na ako ng Germany. Dumating na ako ng Berlin. Actually, doon din pala sa Berlin. Pagpasok mo ng Germany, may border control din. So, meron din police na nag-check between Poland and Germany. So, yun, hinahanap nila yung ID, yung residence permit mo, kung may passport kang dala. Ako, dala ko kasi yung police ID ko, passport ID ko, tsaka yung residence permit. So, yun, papakita mo lang sa kanila, tapos okay na. Tapos, may area talaga na i-stop kayo. Tapos, dito nasa Berlin na ako. So, dito, nag-hostel lang ulit ako. So, nag-check-in ako sa hostel. Ayun yung hostel ko, Generator Hostel. So, ang nakuha ko lang dyan ay 25 euro per night. Ayun. So, di ba nga, para makamura. So, talaga nag-hostel lang ako kasi hindi ko naman kailangan ng magandang hotel kasi nga, matutulog lang din naman ako tapos puro ako gala. Tapos dito sa Germany, mas tumagal ako kasi mas marami activities. Kumbaga, buhay na buhay yung
um, nightlife, maraming kakainan. Ako bilang traveler, puro ako kain. Tapos yun, sasaya-saya lang dito sa Germany kasi sobrang mura lang nung mga beers nila actually. Kasi sa Finland medyo mahal yung mga alak, di ba? So, pag may mga nakikita ko ganitong mura, talagang na-amaze ako. So, dito parang yung pag minom ka, half liter na nasa 2 euros lang. Tapos mga nasa 120 pesos. Pero pag sa Finland kasi medyo mahal eh. Lalo pag nasa bar, bar ka, yung pint ng beer nasa 9 euros. Tapos dito pag nag-bar ka nasa 4 euros lang siya. So talagang mura. So masaya. Tapos ikot-ikot lang ako dito. Itong area na to, dito ata yung Queen of Tears ba yun? Yung parang Korean na movie. Doon sila shooting. Tapos may mga namit akong Pilipina dyan, mga nurses. Sobrang nakakatawa kasi friends ko na sila ngayon. Tapos sila yung mga nakasama ko sa travel na yun. So kahit saan ka talaga pumunta, maraming Pilipino. Magsit-sit ka lang at mga titingin na sila. So yun. So, and then ito, ang kinaganda lang ng Berlin for me, sobrang ganda ng architectural niya. Architectural design. Ito, yung sa mga pinakagusto kong area tong napuntahan na to sa Potsdam ata to, Potsdam. So, from Berlin, onting sakay ka lang ng tren, mapupuntahan mo na to. And then, ako kasi nga, DIY ako parati, do it your own. Hindi ako umaasa sa mga tour travelers. Ang ginagawa ko talaga, nagre-research ako. Tapos, ginagawa ko, pinagbubook ko ng in advance yung mga bagay-bagay, kaya mura. Kaya yung gastos ko dito sa tour na to, nasa 30,000 lang. Kasi lahat yon binuko na ng advance. Tapos, yung ginawa ko, dahil book na siya ng advance, ang ginawa ko, ang i-ready ko na lang is yung pocket money ko. Hindi naman ako magastos pag nag-travel, so okay lang. Tapos dito nga sa Germany, talagang nasulit ko yung pagpunta ko dito kasi mas marami nga siyang ganap kaysa dun sa ibang area. Tulad dun sa Riga or sa Lithuania or sa Estonia. Sa Estonia, madami din naman, tsaka sa Riga. Pero dito, hindi siya, dito mas maraming tao, kumbaga. And paminsan-minsan, okay din ako nakakita ng tao kasi dito sa Finland, hindi masyadong madaming tao. So, pang maraming tao, medyo na-amaze na ako. I mean, nanibago na kasi ako, di ba? Coming from the Philippines na maraming tao parati, tapos biglang sa Finland hindi ganun kadaming tao at tahimik. So pag nakakita ako ng maraming tao, na-amaze ako. Kaya medyo nag-enjoy ako. Tapos wala, dito sa Germany, ginawa ko talaga, in-enjoy ko yung time ko dito. Kumain ako ng kumain, lahat ng mga local food, lahat ng mga local beers nila, local drinks, trinay ko talaga. Yun, tulad niyan, doner, kinain ko talaga. Tapos nakakaloka pa, alam mo, after yung kumain ko na yan, may incident yan, may mga pulis na dumating. So, natigil ako pagkain ko niyan. Tapos, bigla akong umalis agad kasi flight ko na yan, papuntang Finland pabalik. So, binilisan ko na lang, tapos sumakay na ako ng tren, papuntang airport kasi inisip ko baka ma-late ako sa flight ko. So, yun. Tapos, ito naman, from Berlin to Helsinki, nag-aeroplano na ako, hindi na ako nag-bus. So, 50 euro lang yan, yung aking nakuhang flight. Tapos, hand carry lang ako, wala akong check-in luggage. Sobrang mura lang. So, kaya ayun. So, yun lang yung travel tips ko. Thank you for watching this video. I hope may natutunan kayo kahit paano or na-enjoy nyo manood. Tapos, ayun, again, ang tip dyan ay mag-book ng bus, advance, mag-hostel, and tumingin ng promo. Ayun lang. Thank you. Bye-bye!